Huli. Sino Naku, po yan, yan sir? yun. Yan na po yun, yung lalaki. Yan po, kasama ni Mrs. at naka-boxer shorts. Naku po. Han. 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 Sinong tumawag ng Han? Anong Han? Ikaw nakakuha ng video na yan? Ikaw mismo? Okay, paano mo sila natunton? Bali po yung motor. Ha? May GPS. Teka, Junril, para alalayan kita ha, para anong pangalan ng asawa mo? Arceli po. Arceli Lilio. Gaano katagal na kayong kasal? 11 po. 11 years. Ilan ang anak nyo? 3. Tatlo. Ano mga edad? 16, 13, tsaka 8. Ikaw OFW ka. Ang misis mo? Sa Pinas po. Nandito sa Pilipinas. Okay, so ikwento mo na. Lakasan mo yung boses mo, lakasan mo yung loob mo kasi kailangan madinig namin ang kwento mo ng maayos para matulungan ka namin ha. O sige, kwento mo na. Bali, last September po, 2022, pag alis ko po ng bansa. Last year. Yes, last year po. Okay naman po kami. So, natawag po sa kanya after 2 to 3 months, doon po nagbago yung ano niya. Pag tinatawagan ko po, mga ilang minuto na lang po, tapos papatay niya. Tapos nahiya po siya sa mga kasama niya pag tinatawagan ko siya. Ba't nasan siya pag tinatawagan mo siya? Nagtrabaho po kasi sa Castro. Nurse assistant po dati. Nurse assistant siya. Saan? Sa Castro po. Castro? Ano yung Castro? Medical center po. Castro Medical Center. Saan yan? Sa Bulacan ho. Okay. Saan ang tirahan nyo dito? Saan ang residence nyo? Sa Bulacan din po. Bulacan din. O sige. Nung kinakausap ko po siya, hindi ko na po siya makausap ng matagal. Tapos lagi siyang pag sinasabing, oh, okay na, matutulog na ako, matutulog. Pag tinatawagan ko siya, hindi ko na makontak. Tapos pag tinawagan ko yung panganay ko po, ang sabi po ng panganay ko, umaalis. So that time po, nung nandun pa po ako, tinawagan ko siya nung sinabi na maghanap sila ng apartment. Malapit po sa hospital, gawa po nung sa panganay ko. So napaaga po yung ano. So sabi ko po sa kanya, bakit maaga yung punta mo? Alas 6 ng umaga. Sabi ko, may pera ka yata. Sabi niya, nakahiram daw siya. Nung tinanong ko po siya kung kanino, hindi po siya umamin kung kanino. Kasi may kausap po siya kasamahan niya. So, hindi ko naman siya inano na yun talaga. Yung lalaki na yun. So, nung after po noon, month of July, nung graduation ng anak ko, nagpakulay po sila ng buhok. Sino sila? Yung anak ko tsaka si Mrs. Okay. Tapos nung may mga conversation na nga po kasi ako po yung sinisi na pinapahiya ko daw siya sa mga kasamaan niya. Sabi ko, iharap mo sa akin lahat ng mga kasamaan mo na nagsasabi na ako ang nagsasabi na may kasama kang lalaki. Pero that time po, totoo po nung nangyari na yun. Dahil hinatiran pa daw po siya ng Jollibee. Nung nag-screenshot po siya sa akin, nagulat siya bakit daw saan mo ba nakuha tong screenshot na to? Sabi ko, pinasa mo yan kasi nandun po yung mukha ng lalaki. Okay. Doon sa point na nahuli mo sila. So, bali ano po, nangyari doon? Umuwi ka? Nasa trabaho po ako, kasi kaka-apply ko lang po ng trabaho dito. September 5 po, nung nakita ko po kasi yung cellphone ko, ang layo po ng inabot ng motor niya. Tapos po, nagpaalam po ako na puntahan ko muna. So nasundan mo sila? So, kasi yung GPS nung time na yun, tumatakbo pa hanggang Pulilan. Nandiyan dyan ang misis mo at saka yung boyfriend niya. Sige po. Yung kabet, no? Sige po. Arceli? Yes po, sir. O, kamusta? Anong masasabi mo dito sa video at ang kwento ng iyong asawa? Sagutin ko lang po yung kwento niya, sir. Okay. Tungkol po dun sa unit na sinasabi po niya, alam po ng anak ko yun. Yung unit po na yun, sir, ang pagkaalam po namin noon that time, 3,000 po yung isang buwan po. Ngayon po, Unit ng ano? Yung apartment po yun, sir. Malapit po sa Yung apartment po na malapit po sa casa. Ngayon po, yung sinasabi niya pong unit. Yung unit po na yun, sir, 2 room po yung bakante nun. Tapos yung, alam po ng anak kong panganay, sir, yung kasama niya po dyan ngayon. Dahil yung pera po na yun na sinasabi niya 6,000, alamin po ng anak ko yan. Kaya lang po, ayaw po namin sabihin sa kanya yung totoo. Okay, Arceli, huwag na muna natin pag-usapan yan. Ano yung masasabi mo tungkol sa video na makikita ang nasa loob ka ng kwarto kasama mo yung lumalabas na boyfriend mo na si Remulo Nierbes? Yung tao po na yan, sir, kaibigan ko lang po talaga yan. Okay. Nakaalak po ng anak kong panganay yan.
Ngayon Okay. po sir, kaya po ako nandyan sir, meron po akong proof dito, nagpasama lang po ako niyan, doon po sa may malulod po. Kasi Oh, pero po, dinig na dinig ang tawag mo doon sa ang tawag mo kay Remulo ay Han. Hindi po sir, meron po kasi magpapaliwanag dyan yung anak niya Ah. po. Dahil hindi naman, tsaka sir yan po yung asawa ko, gawa-gawa niya lang po. Yung iba po dyan, mga text po niya, sinachat niya po yung lalaki gamit po yung account ko Pwede po. kayo i-abas. O sige, at any rate, kahit ano pa sabihin mo, meron pa ring video na ebidensya no? Opo. Pero ano bang relasyon yun nitong si Remulo? Nierbes. Kaibigan ko lang po talaga yan sir. Okay, Wala nasa po ka ngayon? siyang Saan ka relasyon. umuwi ngayon? Dito po sa nanay ko po. So hindi kayo nagsasama ng asawa mo ngayon? Hindi po. Bakit time hindi? lang po talaga sir. One time lang po talaga sir na doon po sa yung Remulo po na yan. Kailan pa kayo hindi na nagsasama ng asawa mo? Mag 1 month na po sir dahil naglayas po ako sa kanya gawa nung pong ginugulo niya po ako sa trabaho ko kaya nawala po akong trabaho ngayon. Okay. Kayo ba ay magkakabalikan pa nitong si Junril o hindi na? Sa akin po sir, hindi na po kasi pangatlong bisis niya na po akong sinaktan at meron po akong medico legal po dito sa pagpanakit niya po sa akin. Junril, o sinasaktan mo raw itong asawa mo? Bali sir, sa loob ng 16 years, ngayon ko 16 years No, ngayon ko lang po siya nadapatan nung nahuli ko po siya akto doon sa video na yon. na lapatan. Na yes po. Okay. Ngayon ko lang po siya nasaktan nung Nung araw na yun nung araw mismo? po. Yes po. Okay. Meron tayong conversation dito, attorney. Okay. Yan text po yan, ma'am. Text po ito ni... Yes, nilang dalawa po. Okay, sabi, matulog ka na dyan, Han. Huwag mo na akong hintayin. Ingat, Han. Antayin kita, Han ko. Kainin ko po yan, Han. Kainin ng alin? Wala pong nakalagay dito, attorney, kung ano po yung kakainin niya. Okay. Pero, I love you, Han. Sorry na mahal kita. Huwag ka nang magalit. Wala, hindi pa naalis ang bus. Peste. Ang asawa mo dapat mamatay na siya. Ako po yung Hindi naman ako galit sa iyo, Han. Doon ako galit. Han, Okay. sorry na please. Wag nang magalit, Han. Han, nilagyan ko na ng sapin yung higaan natin. Ayun, attorney. And yung Well, the rest, attorney, nag-I love you. Araceli, okay, may mga text messages dito. Kung idadagdag mo pa yung video, lumalabas talagang may relasyon ka with Remulo. Di ba? Sir, sagutin ko po yung mga paratang niya sir. Hindi po totoo yung mga ano niya po na mga text po na yan dahil hindi po sa akin galing yan. Kanya po to. Saka yung sa messenger ko po, so yung account ko po sa Facebook ginagamit niya po, kachat niya po yung lalaki. Number Nagpag po niya yan. po siya na ako sir. Number? Dahil po yung Number account po ng yan. anak Saan mo ko, ba nakuha yung gamit text niya. messages na Ito yan? po ma'am, sir, sa cellphone niya po to. So, Okay. nahuli ko po sila ay September 5. Yung usapan po nila ay September 3. Alam mo ba dito, Araceli, ang possible kaso mo is adultery? Alam ba ni Remulo na may asawa ka? Alam naman po niya sir, tsaka Alam niya, alam naman po ng anak ko yun dahil nagkakilala po kami niyan sir dahil po sa anak kong panganay dahil magkaibigan po yung anak namin. Ikaw ba, Junril, desidido ka mag-file ng kaso? Ano bang balak? Nakasap kasi yung mga anak ko, sir. Okay. Kung kakasawan ko siya, yung mga anak ko hindi sasama sa akin. Okay. So siya din po, kasi nagbanta po siya sa akin na ipakulong niya ako, ipapatay niya. Okay. So sabi po nung pangalawa ko na nagiging spy niya po, na pag ipapakulong mo si Papa, hindi rin ako sasama sa iyo. So kumbaga, nirespeto ko na lang ko yung ano. So gusto ko talaga mag-file ng kaso. Ikaw, anong bottom line mo? Pwede po ba ako magsalita Mag-file ma'am? talaga po ng kaso. Sige, ano yan? Ano yung sabi mo, Araceli? Sir, ganito po kasi, yung asawa ko po na yan, sir, ilang beses na po, paulit-ulit, nahuhuli ko po yan, alam po ng anak namin yan. Yung chat po nila ng kabit niya, nandyan po sa cellphone ko, ayaw niya po ibigay sa akin. Noon Wala. pong the time na nahuli ko siya, sir, hindi ko po siya sinaktan. Anong ebidensya mo daw, sabi ni Sherry? Nandyan po sa cellphone, sir. Wala po. Naka-password po yan, sir, dahil nilagay ko sa files. Kaya ayaw niya po bitawan yung cellphone ko, ayaw Well, niya po ibigay. Ang problema kasi yung sa'yo naman, Araceli, may video na nasa loob ka ng kwarto, kayong dalawa lang ng lalaki ang nandoon sa loob. Alam mo kasi sa adultery, kailangan may ebidensya ng sexual intercourse. No po? Kaya lang Opo. kahit dito wala, may circumstantial evidence naman na ikaw ay nasa loob ng kwarto kasama mo yung lalaki at wala pang damit pantaas yung Paintas, lalaki. opo. Ha? Shorts lang po. Pareho kayo nakahiga Nabigla kayo, pareho kayo nagulat. Di ba? Sa kasi wala po akong ginagawang masama sa kanya. Wala po. Kagagaling lang. Meron po akong proof dito, sir. Tsaka may May GPS lotion po eh. yung motor niya. Alam po niya kung anong oras po ang dating namin galing. Alam mo, Malulog. Araceli, base sa reaction mo, kung video ang tatanungin common sense lang naman na kung wala kayong ginagawa, dapat nagulat ka. Oy, wala kaming ginagawa Hindi ko boyfriend to. Wala ka man lang reaction na ganun. Yan, titignan mo yung video. Wala Yung reaction mo ay hindi reaction ng isang babaeng walang relasyon doon sa lalaking nahuli sa loob ng isang kwarto. Sir, alam ko po kasi sir talagang pupunta siya. Kaya wala pa akong
reaction na ganda. Ano, alam mong pupunta siya? Na yung motor ko po, may GPS. Kasi ito po yung nangyari, sir. Kasi ang sabi po nung anak ko na, Papa, yung QR code, tinanggal ni Mama. So, QR code saan? Sa motor po. Kaya kampante Okay. po siya na hindi ko siya masundan. Kasi ang sabi niya po, nung sabi ko, basta walang problema, aalis ka, lalayo ka, wag lang kitang mahuling may kasama. Okay. So, yun nga po nung time na kampante po siya na yung motor, natanggal niya na yung GPS. Ba't mo sinundan? Dahil pinagdududahan mo na nga. Yes, sir. Kasi Ano tatlong beses bago po, mangyari itong, yung pagkakahuli mo sa loob ng kwarto, ano mga ebidensya mo may relasyon itong kasama mo sa ibang lalaki? Nung time po nga, sir, no, nawala naman sanang isang beses na sana magpakulay ng buhok. Naulit kasi tapos na screenshot. Tinanong ko siya, bakit na kausap mo pa yung lalaki? Sabi niya, wala ka na doon. Yun lang po, kasi nasa Saudi pa po ako eh. Yung sinasabi niya pong matagal na, kasi anong 2017, nagkaroon po siya ng issue din sa isang lalaki. Nung 2019, nagkaroon din po siya ng issue ng lalaki din po. Okay. So, kumbaga, stress po ako. Hindi ko makausap yung anak ko kasi pinapagalitan niya. Kukuhaan na niya ng cellphone. Andito po yung anak ko, makakapagsalita po siya. Well, sige, ganun na nga lang. Arceli, total, kung titignan mo yung video mo dito, yung reaction mo dito, hindi tugma sa sinasabi mong wala kang relasyon ng lalaki. Wala ka man lang kagulat-gulat na nung makita ka ng husband mo, tahimik ka lang. At ang tinawag mo pang si Remulo na Han. Han ba tawag? Sir, may sinabi pa nga po ako dyan sa kanya, may pa-video-video ka pa kako kasi alam ko talaga sir na dadating siya. O pero sinong tinawag mo ng Han? Si John Real ba o si Remulo? Tsaka kaibigan ko lang po talaga yung tao na yan, sir. Sige. Alam mo ba, Remulo, na madadamay ka dito dahil alam mong may asawa si Arceli? Kaibigan ko lang naman po yan, sir. Okay, sige. Ano ba ang dahilan? Ba't nandoon si Arceli sa... Ano ba yun? Kaninong kwarto ba yun? Kanino? Kwarto mo ba yun? Bahay mo? Apartment lang po yun. Apartment mo yun. O anong dahilan? Bakit nandoon si Arceli? Hindi po siya nagtulog sa akin po. Galing po siya ng... Nagtulong. Sister Napadyama niya. pa ata siya eh. Okay, ganito. Galing po siya ng umaga. Kung alam mo, ang lalaking pumasok sa... Ang nagbukas ng pinto ng kwarto mo ay asawa ni Arceli, si Junril, di ba? Hindi po. Hindi mo kilala si Junril? Hindi. Hindi po. Hindi mo alam na may asawa si Arceli? Ang alam ko po, pero hiwalay po sila. Tapos po, di ko naman po, ano po yung asawa niya. Kaibigan ko lang po yan po. Okay, sinasabi mo na si Arceli ay kaibigan mo. Opo. Yan ba ay sinabi mo kay Junril nung buksan niya yung pinto at nagulat kayo? Na, oy Junril, kaibigan ko lang tong asawa mo, wala kami relasyon. Nagsalita ka ba ng ganon? Kasi po, ang pagkalam ko po, kaibigan ko lang naman po siya. Di naman Kaya po ako nga, pero hindi mo sinabi kay Junril na, oy, hindi ko girlfriend nito ha, hindi ko kaibigan ko lang to. Alam mo naman na kaya nando si Junril ay nahuli niya yung asawa niya na si Arceli na kasama mo. Nagulat din po kasi ako, kasi nagbibihis po kasi ako. Well, ito lang masasabi ko sa iyo, Remulo, yung reaction mo nung buksan ng pinto ng isang lalaki na lumalabas na asawa ng babaeng kasama mo ay hindi tugma sa sinasabi mo. Kasi common sense will dictate na kung nahuli ka sa sitwasyon na yan, ang unang-unang sasabihin mo sa lalaki, oy, hindi ko kaano-ano itong babaeng itong asawa mo ha, hindi ko girlfriend ito ha. Dito nagtatawagan pa kayo ng Han. Hindi po ako nagtatawag ng Han. Sinasabi ko nga po, pero nasa labas na po siya. Sabi ko po, hindi po ano-ano po yung asawa nyo. Pero sabi ko po, Remulo, madadamay ka dito ha, kasi sinasabi ni Arceli na alam mong may asawa siya. Opo, alam ko nga may asawa siya, pero pagka alam ko, hiwalay sila. Tapos kaibigan ko lang naman po talaga yung Alam mo, asawa. ito po yung mga kalalakihan natin ha. Yung babaeng may asawa, maski hiwalay, pag yan ay pinatulan mo at nagkaroon kayo ng pagsisiping, adultery pa rin yan. So Remulo, pinatulan mo isang babae na alam mong may asawa. At hindi depensa o hindi dahilan na hiwalay sila. Kasi kahit nahiwalay sila, bawal pa rin silang sumiping sa ibang lalaki. Naintindihan mo ba yon? Opo. O yan ang nature ng adultery. Yan ang nature ng pag-aasawa. Kahit 10 taon pa silang hiwalay, kung yung lalaki naman ay hindi pinapahintulutan yung kanyang asawang babae na makipagsiping sa ibang lalaki, adultery pa rin yan. Okay? Opo. Magpasalamat kayo at hindi kayo natsyempohan na magkapatong. Alam mo, meron sa batas na tinatawag na death under exceptional circumstances. Na pag ang lalaki, asawang lalaki, kinagulatang magkapatong kayong dalawa at napatay niya kayo pareho. Alam mo bang walang criminal liability yung lalaki? Destriero lang ang liabilidad. Opo. Kaya yung pong mga
nakipagsiping sa mga may asawa. Mag-ingat po kayo kasi pag natsyempohan kayong nagsisiping ng kanilang asawa, pwede kayong patayin at pag kayo ay napatay, walang criminal liability yung asawang makapatay sa inyo. Tandaan nyo yan. Yan po ang tinatawag na death under exceptional circumstances. Kaya yung pong mga nakikipagrelasyon sa mga may asawa, mag-ingat-ingat din po kayo. Okay, Remulo, naintindihan mo yung sinabi ko? Opo. May tanong po ako, sir. Sige. Paano po yan, sir? Yung video po na yan, sir, kinalat niya po yan. Tapos po, pinakita niya po kung kani-kanino po dito. Well, sige, ibang problema yon ang pinag-uusapan natin, yung pakikipagsiping mo sa ibang lalaki. Hindi naman Ngayon, po kung ako idemanda ka ni Remulo, di tsaka mo, ay kung idemanda ka man ni John Real, di tsaka mo sabihin niya mga depensa mo yan, o kasuhan mo rin siya kung gusto mong kasuhan. Pero siguro kung ginawa niya man yon, tanda mo, Arcelia, kung natsyempo nga kayong nagsisiping pwede kayong patayin, yung pa kayang ikinalat siguro, Okay, yung sir. pagkakalat niya ng biyo, dala na lang na sama ng loob niya. Pero hindi po talaga kami nagsisiping yan, sir. May Oo sinabi, nga. may sinabi dito sir, Pero- yung conversation May namin proof po ako dito, sa sir. lalaki. Sabi po ako ng totoo. Ma'am Arceli, mahirap po pa atang paniwalaan na hindi kayo nagsisiping na magkasama kayo sa isang kwarto. Ano ho ba? Ano po, di ba? Pareho kayong lalaki at babae. Tanong kita, Ma'am Arceli, bago mangyari yan, kailan kayo huling nagsiping ni Junril? Sir, nag-bid-spacer po ako, sir Ha? Nag-bid-spacer po ako. Ayaw na Ano, sagot. sir? Nag-spacer Sino daw po siya, sir. Saka nagbe-bed space kay Remulo? Pinahiya po niya ako niyan sa trabaho, sir. Meron pong makapagpatunay sa akin yan, sir. Mga katrabaho ko po. Oo nga, pero alam mo, Arceli, yung pagiging asawa, may obligasyon yan. Ngayon, sabihin na natin, ipinahiya ka ng asawa mo sa ibang tao. Pero dahilan ba yon para mag-boyfriend ka at pakipagsiping ka sa ibang lalaki? Hindi po, sir. Dahil hindi naman po ako Sige. nakipagsiping sa iba. Tapusin na lang natin sa ganung usapan. Basta tingnan na lang natin, John Real, ha? Sir, Yes po, po, sir. kung may mga ginagawa sa akin, sir, lagi ko po siyang nahuhuli, eh. Sige, mag-usap muna kayong dalawa. Sige. Ang sinungaling yan, eh. Siya pang may gana magreklamo, eh. Alam mo, yung mga conversation namin nung lalaki mo, ang sabi, wag mong sasabihin na nagsisiping tayo. Kasi, sir, nagpanggap ako na si Mrs. Gusto niyang kunin yung mga bata, yung 3 bata, tapos lalayo sila. Magano daw sila sa Buni, manirahan. Kakausapin daw nung amo nung lalaki na maghanap ng bahay ron. Tapos gusto niyang kunin yung mama niya, 3 kong anak, tapos yung 2 niyang anak ng lalaki. So sabi niya dito, basta wag mo nga aminin sa anak mo na nagsisiping tayo kasi magiging ebidensya yan ng asawa mo. Magpalala po ako ng kaso sa'yo, laban sa inyong 2, kung yan ang gusto mo. Kasi O sige, mag-file din ako ng kaso sa pananakit mo sa akin. pulis mo ako para ikaso mo ako sa pananakit. Nasaktan kita dahil sa nagawa mo. O sa lahat ng ano mo, mag-file din ako sa'yo. Okay, walang problema yun. Oh, wala rin problema. Ang dami-dami mo ng mga kasalanan sa akin. Saksi ng anak mo eh. Nasa ibang bansa ka, torture yung ginagawa mo sa amin. Paano naging Sige torture nga. yun? Ha? Magsulat ka ng I love you. Tapos I miss you. Dugo. Edited mo lang pala sa computer. Tapos ang huli kita yung babae mo, 2017 pa kayo. 2022 ko na nalalaman. Alam mo, Wala kayo na uwing pera sa akin. nang dahil Tapos kay kapag ko kung bakit tayo nabaon sa utang. nang dahil kay Darwin yun tsaka kay Sito. Kung nagka-issue ako 2019, ginagawa mo ko 2017. Hindi tayo magtatanong kung wala lang problema sa'yo. Ikaw nagdala ng pamilya. Ikaw nang kasi may nagchat sa akin na sabi sa akin, tamang-tama umuwi ka pala kasi yung asawa mo kailangan ng kalinga. Yung mga anak natin. Wala lang ako ebidensya, ngayon lang ako nagkaroon ng ebidensya. Problema ng ano mo, inintindi mo, mga ano mo, side mo. Pero sa sarili natin problema, hindi mo inintindi. Nagpaaral ka, baon pa tayo sa utang. Paano ako hindi bababaon dito? Okay. Sige, ganito na lang po, Ma'am Arceli and Kuya Junril. Paghaharapin muna namin kayo sa barangay para kung malamang hindi talaga kayo magkakaayos doon, that's the time na magpa-file po talaga tayo ng kaso. Okay po, ma'am. Papa-assistihan po namin kayo ng reporter, okay? Bali, yes po, ma'am. Ma'am Arceli, Yes po, ma'am. huwag niyo pong ibababa yung linya, kakausapin po kayo ng staff namin, ma'am. And gayon din sa'yo, Sir Remulo. Salamat Okay. po, magandang hapon.